Yes, hello. It's another day, mga katiki. Last year, I have a hairdresser's scissor tattoo on my left arm. So, ayan, as you can see, nilalagyan na ako ng stencils dyan. I made this vlog kasi nakita ko yung video ko dito sa cellphone ko na syempre marami na nagtatanong ba't hindi ko daw ginawa ng vlog yung aking last tattoo. So, here it is. So, nilagyan na ako ng stencils dyan ng aking tattoo artist. Gwapong-gwapong tattoo artist. And then, sinimulan na niyang mag-lining. Siyempre, lining muna sa bawat stencils na nilagay niya. Ewan ko, pero mataas talaga ang tolerance ko sa pain. So, kaya malakas ang loob ko. Pero as you can see, medyo ngumingiwi-ngiwi ako dyan. Siyempre, hindi naman ako ganun kamanhead, no? Katulad ng mga jowa nyo. Kakaloka kayo. So, ayan. Super lining lang siya dyan hanggang sa mabuo niya ang design na gusto ko. And as you can see, gunting siya. Siyempre, ayoko naman magpatato ng hindi relevant sa aking life. So, that's why it's a hairdresser scissor. So, symbolizes my craftsmanship in haircutting. In my profession, to be exact. One of my profession is hairdressing. That's why yan ang napili kong design. Tapos, siya na lang ang bahalang naglagay ng mga butterflies, ng vines. Ayan. So, napakagaling ng aking tattoo artist yan. Kuhang-kuha niya yung mga gusto ko. And right after yan, sinishade niya lahat. Tawag na hina-highlight niya yung detail. Then, right after that, magsisimula na siyang mag-shading sa lahat ng mga shapes. Ayan. Masakit talaga. Sa totoo lang. Pero syempre, kailangan tiisin. Ayan, ito ang isa pa sa isa. One of the painful, kung hindi nyo kakayaan, as you can see, is shading. Kung hindi mataas ang tolerance nyo, medyo bibigay kayo rito dahil paulit-ulit siya. Dahil shading siya, kailangan maging malinaw ng kulay doon sa design ng tattoo. Yan. As you can see, yung butterflies na ang kilalagyan niya, hindi ko na nakunan yung kung paano niya shinade yung aking scissors. So, yan yung mga isa sa mga last na gagawin niya. I choose red, yellow, and green para sa mga butterflies na nakapalibot doon sa hairdresser scissor. That's why, ayan ang ginawa niya. Alam niyo naman si Mika, si tattoo artist. Kahit anong gusto mo, ibibigay niya, mapagbigay ito. Sa totoo lang. Ayan, as you can see, natapos na niyang isang butterfly. And right after that, konting mga retouch, konting lagay ng konting eme sa mga details. Ayan, as you can see, nalagay niya ng medyo white na ink. For retouch lang yan, para sa mga detalye lang, para mas malinaw. Ayun na at sumilay na ang kulay green na butterfly as you can see. Then, mabilis na naman siya magtattoo, magaan ang kamay. Actually, pang-lima pa nga ako dyan sa pila. Ako yung pinakalas. So, medyo pagod na si tattoo artist dyan, pero buti na lang professional. Hindi ka pa bubukas-bukasin. Ayan. And right after that, mga last touch na yan, makikita niyo na ng buo yung aking tattoo. Last year pa to, pero nagtatanong sila kung ba't di ko daw bilag, kaya ginawan ko ngayon. So, there. As you can see, here it is. My tattoo, hairdresser sa scissor tattoo on my left arm together with the butterflies. So, that's it mga katiki. Remember, kailangan may relevance sa buhay nyo yung mga ipapatattoo nyo para hindi nyo pagsisiyan sa huli. Maraming salamat! Thank you for watching!